What's up y'all guys? Today, I will walk you through sa ginagamit naming individualized education program format dito sa state of Montana. So this is for educational or informational purposes only. Nada-download naman ito sa Department of Education namin dito sa Montana. And ilalagay ko na lang din dyan sa comment section yung link para ma-download ninyo at makita nyo ito ng mas malapitan. So ito yung mga parts. So andyan yung student information, guardian information, strengths, educational concerns, and preferences or interests. So meron na akong system in place dito para mas madali kong makuha yung responses ng bata, magulang, at saka mga staff. Lalo-lalo na yung mga staff. At napakadali na lang, copy and paste na lang ginagawa ko dyan. Please let me know in the comment section if you're interested to know about it para magawa ko siguro ng next na video or ma-share ko sa inyo yung system na ginagawa, yung personal kong strategy, kumbaga. Then next ay consideration of special factors. Siguro gawa ko ng videos na individually ko dinidiscuss yung bawat parts nito. Pero ngayon, i-walk through ko lang kayo. Present levels of academic achievement and functional performance and measurable annual goals. So, dyan na nyo ilalagay yung assessment ninyo sa bata, so on and so forth. Description ninyo ng behavior niya sa loob ng classroom. So, lahat yan yung pinaka-sentro, kumbaga. Then dyan din mababasa yung goal ninyo for the next IEP niya. So, napakahalaga yung part na yan. Progress report frequency, usually ako piniprefer ko yung semester para yung workload ay medyo mas magaan naman, kumbaga sa quarterly or monthly. Less restrictive environment is the next part. Yung iba, check lang ng check dyan, yes or no, depende. Statement or statewide assessments, yung susunod. District-wide assessments also. Supplementary aids and services. Diyan nyo naman ilalagay yung mga accommodations, assistance na ibibigay ninyo sa bata during instruction or assessments. So, dyan usually, yung laman yan usually yung binibigay nyo naman sa mga teachers para alam nila yung gagamitin nilang accommodation sa loob ng classroom nila. Especially if pull out yung mga bata. Extended school year, need for re-evaluation to determine eligibility, IEP accessibility and responsibilities. Ayan. So, magbibigay tayo ng copy ng accommodations modification sa mga teachers. Ako, chine-check ko yan at saka yung email para mayroong soft copy din. IEP meeting participants. So, nakalagay dyan yung mga mag-a-attend, mga in-invite mo. IEP approval, prior written notice. Yan, importante din yung part na yan. And IEP notes. Dito sa State of Montana, meron kaming ginagamit na system. Ang tawag ay Infinite Campus. So kung gumagawa kami ng IEP, nag-i-input lang kami per parts. Hindi ganito, hindi yung parang PDF na fillable. Hindi siya ganito. So, software yon, doon kami nagta-type. Then pag ipiprint mo na siya, ganito yung magiging itsura. Ganito siya. So, napakaganda at hindi magugulo yung format niya. Thank you. If you have questions, maglagay lang kayo sa comment box. And share nyo na rin, baka makatulong sa ibang SPED teachers, wannabes natin dyan. Thank you and have a great day. Bye!